Paalala mula sa Radyo Magazine. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na. Alas 2 na, Golden Heart na. Nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors, Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Ako si Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Ngayong hapon, pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Love scam. Target din umano ang mga older persons. Paano nga ba makakaiwas ang mga older persons sa iba't ibang uri ng scam? Aalamin natin yan. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan muna natin sina Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at Miss Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Kumustahin natin ang lahat ng mga regional offices natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin ang mga masisipag nating kasama sa Central Office ng National Commission of Senior Citizens. Ngayong hapon, napakahalaga ng ating topic dahil kamakailan lamang ay nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban sa iba't ibang scam, lalo ngayong Feb-Ibig month. At majority o karamihan umano sa mga nabibiktima ng scam ay mga older persons. Ayon naman yan sa Scam Watch Philippines. Sa pag-alam natin sa pulso ng mga ka-Golden Heart, ito ang ilan sa mga scam na kanilang idinulog. Text mula sa isang fake GCash number na nagsasabing may ayuda mula sa DSWD kapag pinindot ang kalakip na link. Mga ka-Golden Heart, scam po yan ayon sa DSWD. Makikita naman sa ating screen ang 80,000 yearly pension para sa mga senior citizen. Naku, kumalat po ito sa social media. At hindi lang isang post kundi napakarami po. Hinikayat ng post na mag-register sa link ang mga older persons. Ito po ay scam at fake. Dahil una, walang batas na nagbibigay ng 80,000 pesos para sa mga older persons. Kaya huwag po kayong maniniwala dyan. Makikita sa screen, isang YouTube video na may 10,000 views na as of February 19, 2026 na nagsasabing inaprubahan ng House Panel ang 5,000 Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens. At ngayong buwan umano, makukuha yan. Naku po, hindi din po totoo yan dahil hindi pa po naisa sa batas ang Universal Social Pension Bill. Again,
Huwag niyong paniwalaan yan. At bilang bahagi ng ating talakayan sa mga nagkalat na maling impormasyon at scam, nangalap kami ng ilang tanong mula sa mga older persons. Pakinggan po natin ito. Bilang isang senior, paano ba kami mapoprotektahan sa mga scam? Lalo na hindi lahat ng senior ay techie. At para sagutin yan at bigyan pa tayo ng impormasyon tungkol sa scam, kasama po natin ngayon si Mr. Art Samaniego Jr., co-founder ng Scamwatch Pilipinas. Isa po siyang tech expert at editor. Magandang hapon at welcome sa ating programa. Good Mr. afternoon Art, po. Mr. Art Good afternoon sa lahat ng Samaniego. mga nakikinig at mga nanonood. Mr. Samaniego, maaari po bang i-share sa ating mga tagapakinig kung ano ang Scamwatch Philippines? Opo, ang Scamwatch Scamwatch Pilipinas po ay isang organization kung saan tumutulong kami educate ang mga netizens paano hindi maging biktima ng scam. Naitayo po namin yung Scamwatch Pilipinas kasi po merong isang 77-year-old na lalaki na lumapit sa amin at humihingi ng tulong kasi na-scam siya. Yung pang-dialysis money niya nawala dun sa kanyang e-wallet. So nung tinulungan namin siya, sinamahan namin siya sa law enforcement pero medyo nagkaroon ng problema kasi pinagpasapasahan siya. At doon namin naisip na kailangan nating masolusyonan itong pang-i-scam ng mga ito, lalo na yung mga binibiktima. Yung most vulnerable sector of the society, yung mga senior citizens at yung mga bata po. So kaya tinayo namin ang Scamwatch Pilipinas para tulungan ang gobyerno natin para ma-educate ang mga tao. Naku, Ang mga netizens, lalo na ang mga bata. At seniors. Napakaganda ang ginawa niyo yan, Mr. Samaniego. At sa tingin niyo, gaano na ba katalamak ang scam sa Pilipinas? Gaanong kadami Naku, na? ano po, ang dami ng nai-scam, ang dami ng naluloko. Ang nagiging problema minsan natin, wala tayong eksaktong numero kasi hindi nagre-report yung mga nai-scam. Kasi nahihiya sila. So imagine 60 years old na nabiktima ng love scam. Naku, So nakakahiya nahihiya nga yung yun. mag-report. Oo, nahihiya yung mag-report, hindi lang dahil sa pamilya nila, kundi dahil sa mga kaibigan nila na takot silang pagtawanan. Pero sinasabi po namin na kailangan po natin i-report to dahil pag di tayo nag-report, ang maaaring susunod na maging biktima nito yung mga kamag-anak natin o mga mahal sa buhay. Oo, ano naman ang tinatawag nating love scam? At saan ito nagmula? Opo, yung love scam po, tinatawag din itong relationship scam. Ang relationship scam, yung scammer, kinukuha yung loob ng kausap niya, kinukuha yung tiwala, minsan nililigawan pa, at pag lumabas na, at kung nagtiwala na, naging kampante na loob nung gusto niyang biktimahin, nangihingi na ng pera. Minsan hindi direkta yung panghihingi ng pera. Ito yung isipin natin kasi sinasabi ng iba, ay hindi naman siya nanghingi, ako yung nagbigay. Kasi ang ginagawa nila, biglang meron silang sad story sa'yo. So halimbawa, yung isang senior citizen na nakausap ko, biglang meron lang nakipag-usap sa kanya online, nag-message sa kanya, at araw-araw na nakikipag-usap na sa kanya. Isang buwan po yun. Araw-araw nag-good morning. Tuwing Mr. gabi Samaniego, nag-good saan night. yan? Sa telepono? Doon sa... paano Sa naman? messenger. Sa mga messenger. Ano naman ang mga palatandaan o red flag ng isang simpleng pakikipag-usap ay maaari humantong sa scam? Ito, Oo. ang palatandaan nito, pag hindi mo kakilala at nag-message sa inyo at ang unang message niya ay nagagandahan siya sa inyo at gusto niya Nako, yun na makipagrelasyon umpisa. sa inyo, magduda ka na. Oo, so Iwasan na. yung nakausap namin, ganun yung nangyari. At ito po ang minsan matatawa kayo kasi yung kausap niya, yung isang retired military daw na nasa Middle East, biglang nawala.
After 3 days, siyempre siya nag-aalala, bakit hindi na good morning sa akin? Bakit hindi na good night? Mhm. So nag-aalala siya. Ang ginawa niya, hinanap niya. So hindi niya nakita. Pero on the third day, yung taong yun, nag-message sa kanya. So sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi nung kausap niya, nagkasakit kasi yung tatay ko at kailangan ko sana ng pera. Nako, yun na. So siya yung nag-volunteer. Ay. Tutulungan kita. Nako. So eto na, doon na nagsimula yung pangungutang sa kanya. Mhm. At eto po, ang problema po kasi sa love scam, hindi yan nag-stay as love scam. Tumatawid yan sa ibang scam. Nagiging investment scam. Nagiging cryptocurrency scam. So eto ngayon, kausap niya, sabi sa kanya, nahihiya naman ako, ang dami ko ng utang sa iyo. Ganito na lang, mag-invest ka, may kakilala. Nako, yan na. Mhm. Ayun, eto na, nag-invest siya, hinihingan siya ng 120,000, nagpadala siya ng 120,000. Kasi investment dun daw sa cryptocurrency. Na ang platform, peke din. Nako, Kala niya yan na. totoo, pero peke din yun. So nung wala na siyang maibigay, inutusan pa siyang mangutang. Yeah, Mr. Samaniego, yung nag-report sa inyo, kaya kayo nakapag-umpisa nitong inyong organisasyon, ay isang senior citizen. Sa inyong pananaw, Opo. bakit vulnerable ang older person sa cyber fraud? Kasi po, ang mga seniors natin, likas na maunawain, likas na matulungin. At ito mga seniors natin, o kahit yung 50 years old and above, kahit hindi pa senior, basta Pilipino, nakikinig yan pag may humingi ng tulong, pag may Maawain. naging problema. So ito yung strength natin na kung saan ready tayong tumulong, nagiging vulnerability na din natin. Mr. Samaniego, paano tumutulong ang Scamwatch Pilipinas sa mga nabiktima ng scam? May hotline o help desk ba kayo na maaring i-contact o lapitan? Opo, ang ginagawa po namin, pinapatawag namin sila sa 1326. Ito po yung interagency 1326. hotline against scam. Ang daling tandaan. Tawagan lang po nila ang 1326. Ang sasagot po dyan, nasa CICC. Very capable po yung mga cybersecurity professionals natin sa CICC. At sila yung tutulong sa inyo. Ang Scamwatch Pilipinas naman, ang ginagawa po namin, kami po yung nag-educate. Meron kami mga educational campaign. Nagbibigay po kami ng libreng talk sa mga senior citizen, sa mga schools, religious institutions, at mga bata. Naku, ang dami So, nyo yun po palang ang ginagawa ginagawa. namin. Opo. Usually, nagre-report ang iba pag na-scam na. May mga success story po ba o testimonya na galing Opo. sa mga senior citizens na natulungan ng Opo. Scamwatch? Opo, natulungan ng CICC po ang tumulong. Saka PNP Anti-Cybercrime Group. Sila po ang tumutulong. Kasi meron silang karapatan na habulin to mga scammer na to. Pero ang importante po kasi, pag na-scam kayo, i-report nyo agad. Correct. Dapat mabilis kasi ang bilis pong kumilos ng mga kriminal. Kaya Ating dapat pag na-scam CICC kayo at ngayon- saka NBI, Mr. Samaniego. Opo, pero ang mabilis kumilos po ngayon ang CICC at ang PNP Anti-Cybercrime. Naku, mabuti naman po. Ano naman ang inyong payo o mensahe sa ating mga older persons na nakikinig at nanonood ngayon? Opo, hindi pong masama na magduda tayo sa lahat ng mga natatanggap natin message. Halimbawa, biglang may nakipagkilala sa inyo, biglang biglang interesado sa inyo. So magduda ka kagad. Huwag basta-basta maniniwala. So yun lang po ang kailangan natin magduda. Pangalawa po, hindi po masamang magdamot. Huwag basta-basta magbibigay ng pera sa hindi natin kakilala. Huwag basta-basta magbibigay ng impormasyon. Kasi po, dalawang bagay lang ang gustong makuha ng mga kriminal na to. Pera at information. Kasi yung information na yan, pwedeng gamitin yan against you sa susunod na mang-i-scam sila. So, kailangan po nating magduda. Pangalawa, kailangan po nating magdamot. Pangatlo, mang-i-snub po tayo. Hindi masama mang-snub pag naghihingi na ng pera o nanghihingi na ng information yung mga criminal na. At Okay ang lang pinaka-importante po, Para sa ating Mang-snub po tayo. proteksyon. oo. Ayan. Ay, naku. Ang kasunod po, kailangan din magsumbong kasi pag di tayo Yan, magsumbong, magsumbong maaari kaagad. ang susunod na biktima yung mga mahal natin sa buhay.
Maraming salamat, Mr. Art Samaniego, at maraming salamat sa pagkatatag nyo na Scam Watch. At ngayon ay nasasabihan natin ang ating mga nakatatanda na mag-ingat. At maraming salamat po sa inyong panahon at pakikipagtalakayan sa atin. At ito po ang masasabi natin sa ating mga nakatatanda na kapag na-scam, tumawag at mag-report sa National Anti-Scam Hotline. Huwag kayong bibitiw. 1326 po. 1326. Huwag Opo. kayong bibitiw mga ka-Golden Heart dahil pag-uusapan pa natin ang programa ng gobyerno laban sa mga scams. Sa pagbabalik yan ng Golden Heart, puso para sa seniors. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle. Hala, totoo? Saan ka sumali? Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize. Naku po! Juan! Scam yan! Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko. Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin. Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko. Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan. Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw. Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info. Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima. Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo kang messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo. Kaya huwag magpabudol, bes. Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo. Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga. Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mang-scam. Sus, sino naman magpapaloko sa ganyan? Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad. Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso. Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online. Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan. Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center. Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM. World class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan! Radyo Magazine. 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM.
Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. 2:00 na, Golden Heart na. Nagbabalik ang ating programang Golden Heart, puso para sa seniors. Para naman malaman natin ang mga updates sa programa ng NCSC, narito ang Senior Spotlight News. Para sa taong 2024 at 2025, may kabuuang 2,839,390 na ang naipamahagi para sa 268,333 grantees na may milestone ages na 80, 85, 90, 95 at 100. Kaugnay po dyan, kanina umaga ay nagtungo tayo sa Taguig City para ipamahagi ang 100,000 cash gift para sa isang centenarian na si Mr. Placido Martinez Almanon. Ayon sa kwento ng kanyang kamag-anak, noong kanyang kabataan ay nagtrabaho siya bilang isang security guard at pagkatapos ng kanyang pagre-retiro, nagpatakbo siya ng isang maliit na sari-sari store. Happy birthday sa iyo, Lolo Placido! Alam niyo mga Golden Hearts, sa pangunguna ng NCSC-NCR, isa si Lolo Placido sa mahigit na 800 milestone agers na tatanggap ng cash gift mula Pebrero 20 hanggang 23, 2026. Sa unang bahagi ng taon, may kabuang halagang 16,560,000 ang ating paunang ibibigay. Bahagi rin ito ng nationwide first quarter 2026 CGD program ng komisyon bilang pagpapakita ng patuloy na pagkilala at suporta sa mahahalagang ambag ng mga older Filipinos sa lipunan. At para sa ating susunod na update, mayroon tayong good news mga ka-Golden Heart. Dahil higit 9 million older Filipinos na ang nakapagparehistro sa Senior Citizens Online Registration o SCOR ng NCSC. As of February 19, 2026, umabot na sa 9,100,088 senior citizens sa buong bansa ang nakapagparehistro na sa online database platform ng NCSC. Sa tulong po ng SCOR, mas pinadali na ang pagkalap ng bilang at pagkakakilanlan ng bawat older person sa bansa. Malaking tulong din ang inyong pagpaparehistro sa pagbuo ng mga programa at pulisiya para po sa inyong kapakanan. Kaya naman, inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga ka-Golden Heart na hindi pa nakapag-register na makiisa at maging kabahagi ng pagpapaunlad ng ating bansa. Makikita po sa inyong screen kung paano mag-register. Para sa pagpapatuloy ng ating programa at diskusyon, pakinggan natin ang isa pang tanong tungkol sa ating topic ngayong hapon. Paano kami makakapag-report ng scam at anong mga programa ng gobyerno para sa kanilang senior citizens laban sa scam? Para bigyan tayo ng kasagutan, makakasama naman po natin ngayon si Director Rojun V. Hosilios, Director for Cybercrime Investigation Office, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ito po ay sa DICT. Magandang hapon, Director. Unang tanong po natin, bago natin sagutin yung tanong, ano nga ba muna ang ahensyang CICC at ano ang mandato nito? Chair, maraming salamat po sa pag-imbita sa CICC sa inyo pong programa. Sa mga nanonood po sa atin ngayon, maraming salamat po sa pag-imbita po sa CICC. Yung CICC, Chair, is creation po ng ating Republic Act 1075
or ang Cybercrime Prevention Act. At ang CICC ay isa sa mga competent authorities sa batas na yan po. Isa sa amin pong competence bilang ahensya is ang pagtulong direkta sa ating mga mamamayan na nabibiktima ng cybercrime, lalo na ng mga scams. Director, may mga programa o kampanya ba kayo para sa mga older persons laban sa mga scammers? Abay, meron ho po talaga, Chair. In fact, nung December po, nag-launch po tayo ng programa nating Scam Safe. Kung saan ini-encourage natin yung mga tao, lalo na yung mga senior citizens natin, na kung may napapansin po sila na message o kaya email o kaya may nakikipag-ugnayan sa kanila sa mga messaging platforms, at sa tingin nila ito'y scam, bago sila mag-engage, tumawag muna sila sa hotline natin 1326 or i-engage ang CICC Scam Safe Team via sa ating meron tayong Facebook, meron tayong Messenger, at meron din po tayo sa Instagram kung saan doon po makipagsalamuha po sila sa amin, isumbong po nila ang tingin nila na baka scam ito. Before sila mabiktima, at least ma-advise na po sila. At meron po kaming database na pinagbabasihan kung masabi namin kung ang nagko-communicate sa kanila o ang numerong ito or ang mga messages na natatanggap nila baka scam. So ma-advise na po sila bago sila ma-scam. Kagaya nga ng sinabi ni Mr. Samaniego na huwag ka agad mag-click doon sa mga link, no? Tama po yun, Chair. Sinasabi niya. Mayroon bang mga kaso ng love scam na nabiktima ang isang older person at ano naging hakbang ng CICC para tulungan ng older person? Actually, Chair, marami na rin. In fact, nailagay namin sa aming Facebook account May nag-report na rin. Marami Hindi po. na nahiya at nag-report. Actually syempre, tinatago naman po natin ang kanilang identity. Pero may nag-report po sa amin na meron pong nabiktima ng sobra sa 500,000. Meron din pong nabiktima recently ng 50,000. Ang nangyayari ho kasi minsan, Chair, is matagal na engagement. Matagal yung sinasabi nga ni Sir Art Samaniego kanina, na nagmamakaawa. Minsan, dahil sa mga kadramahan nila, ikaw na lang ang tutulong. Ikaw na nagkakaroon na ng relasyon, nagkakaroon ng friendship, pagkatapos biglang mawawala. Ikaw naman ngayon, na friend, alamin mo kung ano nangyari sa kanya. Yun na yung umpisa. Yun nga ho Pagkatapos, syempre, being a friend, tayo naman, likas sa ating mga Pilipino na matulungin. Tumulong. At likas sa atin ang maawain. Ito naman ang ginagamit ng mga cyber criminals na mga magagandang asal natin na kanilang ginagamit at para tayo ay malinlang. Kasi, Director, okay yung advancement sa technology, Opo. Pero kung kaano tayo kabilis sa ganyan, mabilis din itong mga scammers. Oho. Sa teknolohiyang yun na panluloko. Especially, ang marami po sa cybercrime, sabihin ko po siguro mga 90% of cybercrime is actually para sa financial gains, para po makakuha ng pera sa ibang tao. Kaya ang mga scammer po natin, ang mga threat actors natin sa online, ito lang ang pinag-iisipan araw-araw kung paano makapanglinlang, paano makakuha ng pera sa ibang tao sa masamang paraan. Kaya grabe ang advancement po. Director, meron kayo na italang kaso ng love scam sa mga senior citizen noong nakaraang taon? Meron po, Chair. Nung 2025, meron po tayong 366 cases na ang victims po nito are senior citizens. Ngayon pong 2026, February pa lang po tayo, pero ngayon may 23 cases na po tayo involving senior citizens. At saka mayroon ba tayong idea how much yung nawala sa kanila at naloko sa kanila? This goes from hundreds of pesos to malalaking thousands of pesos po talaga. Na ibabalik pa ba sa kanila yung mga nawala nila?
Naku po, share yun ang malungkot na balita Ayun. dahil mahirap pong maibalik. Mhm. Dahil ito naman pong mga kriminal natin, alam naman ho natin, basta't online ho yan, pwede tayong magtago. Pwede tayong, may anonymity tayo online eh. At saka panay na mga fictitious, no? Opo, Director? kaya ang ginagamit nila, fictitious or hiram na mga Ng mga accounts. pangalan, account. Or ninakaw na mga accounts. Kaya ho, ang hirap mong habulin. Kaya nga po yung... Kaya pala dyan pumapasok yung nahack yung aking account. Yung Opo, ganon. opo. Yun, gagamitin nila yun. Oho, manghahack ng account. Ang iba din po sa ating mga kababayan, talagang binibigay nila ang kanilang mga account for a fee Nako. para gamitin. Eh ngayon, yun nga ho, maging babala na rin ho sa ating mga kababayan na meron na tayong Anti-Financial Account Scamming Act po ngayon na yung mga mules, yung nagpapagamit ng mga financial accounts ay may pananagutan na sa batas. Kaya sana, wag na nating ipagamit yon sa mga scammers. Lalo na, hindi naman natin kilala. Eh kung tayo ang hulihin ng pulis, tayo ang hulihin ng NBI, kawawa naman ho tayo dahil hindi naman tayo nagbenepisyo. Pinahiram lang po natin ang ating financial account. Direktor, halimbawa, magre-report ako ng online scam. Ano ang proseso ng CICC sa pagtanggap at pag-imbestiga nito? Kami po, very simple po ang process natin. Straightforward po ang process natin sa CICC. Pag tumawag po kayo sa 1326, may live na tao po dyan na mag-entertain po sa inyo. Hihingin lang po ang mga basic details niyo po at ang mga basic na ebidensya pertaining sa atin pong kaso. Pagkatapos, ipaproseso na po namin yan at aalamin namin kung sino nga po yung threat actor. Most of the time, pag may initial na po tayong findings sa CICC, pinapasa na po natin sa mga investigating agencies natin tulad ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group at ng NBI Cybercrime Division po. Ano namang klaseng suporta ang binibigay ng CICC sa mga biktima ng scam? At papaano naman yun na poprotektahan ang privacy at seguridad ng mga nagsusumbong ng scam sa inyong opisina? Chair, talagang iniingatan natin ang individual information, ang personal information ng mga lahat ng nagsusumbong po sa atin pertaining to scams. At ang masakit pa nito, Chair, is yung revictimization lalo na sa mga love scams natin. Natudoble pa? Opo, kasi pag nabiktima po ngayon, minsan nag-a-advise po kami, meron po kaming isang kaso na nag-advise na po kami na love scam po yan. Pero syempre, napaibig na ho itong biktima, bumigay pa ho ulit. Kaya, senior citizen ba yan? Yes po. Naku po. Ito ho yung, ito po yung ginagawa namin na ginaguide po namin sila at kung may pinakilala po sila sa amin na kanilang kaibigan or kamag-anak na tumutulong sa kanila, yun ay ini-influence din namin po at pinapayuhan din po namin yung kamag-anak na yan or ang kaibigan na sana ma-convince ang biktima na wag nang magpadala ng pera dahil alam naman po namin na ito'y isang scam. Opo. So, sinasabihan nyo ang mga kamag-anak o Opo. kasama ng senior citizen. Opo. Pero paano kayo nakakakontak dito sa mga kasama naman ng senior citizen? Kasi kasama sila nagre-report. Palagi po, kasama po sila, Chair. Napipigilan naman. Nakikinig naman, na-influence. Unfortunately, minsan po talaga hindi rin nakikinig sa atin ang Baka ating naman mga... sa atin dito sa commission makinig na. Sana ho. Si Chair na ho ang nagsasabi na kung hindi natin kilala, huwag tayong masyadong Huwag nang mag-engage. pansinin. Opo. Makipagkwentuhan na lang tayo sa ating mga kaibigan. Oo nga po. Mas At better pa naman, Chair, kung live ang kwentuhan kaysa sa online. No, hindi mo kilala, hindi mo nakikita. Sabi nga ni Mr. Samaniego, okay lang na maging snub. Opo. Maging snub tayo sa mga manloloko. At may dagdag ko rin, Chair, yung mga protection natin sa buhay natin, sa physical na buhay natin, yun din dapat ang ini-implement natin sa online na buhay natin. So, ano po ang inyong magiging mensahe at paalala sa ating mga older persons para makumbinsi natin na Yun sila po. ay makinig sa inyong mga paalala sa ating mga ating mga Golden Heart listeners? Ayan, sabihan niyo nga sila. Minsan ho, ano po
common sense lang naman po talaga kung anong ginagawa natin sa ating aktual na buhay, yun din ang gawin natin online. For example, kahit po may nagpapakilala po sa labas ng ating bahay na, ay sir, may sulat kayo or sir, may package po kayo. Eh hindi naman tayo agad-agad lumalabas. Ganun yun. So, ganun din ho sa online. Pag hindi natin kilala masyado itong taong to, bakit natin ine-entertain? Yun nga po, yung mga basic po na mga internet hygiene dapat po nating i-perform. Tulad ng huwag tayong mag-akala na merong isang tao na safe online. Lahat po tayo, hindi tayo safe online. Walang total security po sa cyberspace. Pangalawa po, dapat maintindihan po natin na hindi yun private space ang internet. Not because na nakikipag-usap ka lang via messenger, private space na po yan. Pwedeng merong ibang nakikinig. Kaya whatever na mga private na mga thoughts or mga private natin na mga pictures or identities, hindi natin dapat sinishare online. Opo. Remain it private. Opo. At of course, yung na-discuss din po kanina ni Sir Art Samaniego, na lahat po tayo na gumagamit ng internet ay may anonymity. Hindi pwede tayong magtago online ng ating totoong personalidad. Kaya wag tayong magtiwala sa mga kausap natin online. Naku, Direktor. Opo. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng ganitong informasyon at paalala sa ating mga nakatatanda. Siguro maiimbita namin kayo muli para again remind our senior citizens kasi medyo mahirap palang kumbinsihin ng iba. Opo. Na nagdodoble pa ng pagiging biktima. Nako, willing po kami, Chair, na palaging bisitahin ho kayo at makapag-share ng aming mga experiences para po sa ating mga senior Yan citizens. po si Director Rojun Hosilios from the CICC of the DICT. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screens ang contact information ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube account. At para bigyan tayo ng inspirasyon, panuorin po natin ang golden story ng 80 taong gulang na si Pablo Medina Lamostre mula sa Dasikpit, Agusan del Norte. Mag-gym lang kong tuyo. Para mabuntag, hala din ko nilhik, kaya na yung mga trabaho, alsa-alsa. 1 week. 1 week straight, kada hapon kung wala uwan, straight ko. Ako si Pablo Medina Lamostre. Ang edad ko 80 years old. Nagapuyo ako din sa District 4, Hilltop, Palkata, Talisay, Agusan del Norte. Magtuo ko, tabang sa Ginoo tingali ang paghatag sa akong taas edad. Kanya, sa unang mga bata pa ko, di man ko bisyoso mo, inom mga parangkuhan, mga kahilayan, dili ko ana. Actually, na ako'y kaning mutaas ng edad na agigibati. Pareha ng diabetic, high blood, pero kaloy sa Diyos na may tambal ihatag sa gobyerno. Ang gym na lang ko kay para mawa ang akong kaluya ba. Mag-gym lang kong tuyo. Kaya para mabuntag, hala din ko nilhik, kaya na yung mga trabaho, alsa-alsa. Pag alas 2, gym lagi ko. Oo. 1 week. 1 week straight. Kada hapon kung wala uwan, straight ko. Gikan sa Monday to Saturday. Ang wish ko lang, tabangan lang ko sa Lord.
asa sa God the Father, God the Son, nga tabangan ko rin ang patas ang tao na akong ginabuhay. Salamat ko nga, niabot pa ko kutsinta. Na si Pablo Medina Lamostre, 80 years old, nasigpit, Agusan del Norte. Maraming salamat sa ating mga guests ngayong hapon. Mr. Art Samaniego Jr., co-founder ng Scamwatch Pilipinas, at Direktor Rejun V. Hosilios ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Of course, maraming salamat din sa mga ka-Golden Heart na tumutok sa atin ngayong hapon. Napakaganda ng ating mga napag-usapan ngayong hapon. Ang panglilinlang sa mga senior citizens ay isang duhag at mapagsamantalang krimen na umaabuso sa kanilang tiwala. Ang panglilinlang sa mga senior citizens ay hindi dapat mangyari at ang kanilang mga nabibiktima ay nakukuhanan ng pera at sa mga nananamantala na walang konsyensya, sila ay kumukuha ng ating seguridad, dangal at kapayapaan ng isip na tayo talagang mga senior citizens ay dapat maprotektahan at igalang. Bilang lipunan, dapat nating ituring ito hindi lang simpleng panloloko, kundi bilang malupit na pang-aabuso. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, puso para sa seniors, dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ako ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens.